Marco, hindi siya sumasagot. Nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada. Ang likod niya ay nakaharap sa akin. Ang liwanag mula sa aming police car ay lumilikha ng isang mahabang anino sa aspaltong basag-basag. Ang mga kamay niya nakababa lang sa kanyang tagiliran. Pero hindi normal ang kanyang pagtayo. Masyadong tuwid, masyadong hindi gumagalaw. Marco, ano ba? Tawag ko uli. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng gabi sa probinsya, kundi dahil sa nakikita ko sa harapan namin. Ang sinag ng aking flashlight ay nanginginig habang tinututok ko ito pabalik-balik mula kay Marco patungo sa bagay na nasa damuhan. Isang katawan o kung anuman ang natira rito. Nakahandusay, putol ang mga braso at may malaking butas sa dibdib kung saan dapat naroroon ang puso. Ito na ang pangatlo. Pangatlo sa loob ng 2 linggo. Parehong-pareho ang paraan ng pagpatay. Walang puso, walang atay. Isang matamis na amoy ng kalachuchi ang lumulutang sa hangin. Sumasagupa sa metalikong anghit ng dugo. Pero wala namang puno ng kalachuchi kahit saan. Tumingala ako sa mga higanteng puno ng akasya na yumuyukod sa amin mula sa kadiliman ng gubat. Ang kanilang mga dahon ay parang mga itim na kamay na nagbabantay. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang pumunit sa gabi. Isang matinis, nag-iisang huni. Parang tunog ng isang ibon, pero hindi pamilyar. Tila ba nang gagaling sa napakalayo, pero kasabay nito, parang nasa tabi lang ng aking tainga. Sa tunog na iyon, biglang gumalaw si Marco. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang mukha niya ay kalahating nasa liwanag, kalahating nasa dilim. Ngunit hindi ang biktima ang inaalala ko sa mga sandaling ito. Si Marco. May mali sa kanya. Narinig mo yon? Tanong ko, sinusubukang maging kalmado, propesyonal. Hindi siya sumagot sa tanong ko. Ang mga mata niya ay nakatitig pa rin sa direksyon ng gubat. Tila may hinahanap o may tinititigan na hindi ko makita. At pagkatapos, nagsalita siya. Hindi siya nagsalita. Isang bulong, mahina pero malinaw sa gitna ng katahimikan. Isang lengguwahe na hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang bigat sa bawat pantig. Dumating na sila. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok. Anong sabi mo? Anong wika yan, Marco? Hindi niya ako pinansin. Naglakad siya palapit sa akin. Ang mga bota niya ay lumilikit sa mga tuyong dahon. Tumigil siya sa harap ko. Napakalapit. Inayos ko ang kwelyo ng kanyang police jacket. Isang kilos na automatiko kong ginagawa kapag kinakabahan ako. Isang paraan para sabing, nandito ako, okay lang ang lahat. Pero ang balat niya, nanlalamig, parang yelo. Tinitigan niya ako. At sa isang saglit, sa ilalim ng asul at pulang ilaw ng sirena, hindi na ito ang mga matang kilala ko. Mayroong isang bagay sa likod ng mga iyon. Isang bagay na sinaunap at mapanganib. Ang boses niya, nang sa wakas ay nagsalita siya ulit, ay mas malalim, mas magaspang. At ang sinabi niya ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Hindi na tayo dapat pumasok dito, Liana. Ang kanyang salita ay biglang pinutol ng tunog ng isang papalapit na sasakyan. Ang dagundong ng isang lumang makina ng jeep. Ang tanging sasakyan na naglalakas loob na bumiyahe sa mga kalsadang ito kapag malalim na ang gabi. Ang tunog na iyon, na dapat sana'y magbibigay ng kapanatagan, ay parang isang babala.
ang simula ng aming pinakamahabang gabi. Ang boses niya ay mahinahon, pero puno ng diin na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa katawan ko. Mula sa eskinita, isa-isang lumabas ang 5 anino. Hindi sila naglalakad. Sila ay dumudula sa dilim. Ang mga mata lang nila ang may liwanag. 2 pares ng nagniningas na baga sa bawat isa. "Pulis, huwag kayong lalapit!" Sigaw ko, itinaas ang aking baril. Ang kamay ko, nasanay sa bigat nito, ay nanginginig. Nagpaputok ako pataas. Isang putok na dapat sana'y magpapatakbo sa kahit sinong matino. Pero hindi man lang sila kumurap. Nagpatuloy sila sa paglapit. Ang mga kilos nila ay hindi sabay-sabay. Parang mga papet na hinihila ng iba't ibang tali. "Marco, umatras tayo." Sabi ko, hinahatak siya, pero huli na. Ang isa sa kanila ay biglang bumilis, mas mabilis kaysa sa kayang iproseso ng mata, isang itim na guhit sa hangin. Isang malakas na dagok ang tumama sa gilid ng ulo ni Marco. Walang tunog. Bumagsak lang siya sa semento na parang isang manika na pinutulan ng pisi. "Marco!" Nawala ang lahat ng training ko. Ang natira ay purong takot. Binaril ko ang anino na pinakamalapit sa akin. Tumama ako. Narinig ko ang impact, pero parang tumama lang ito sa isang pader na bakal. Lumingon ito sa akin. Ang mga mata nito ay mas nag-aapoy. 2 sa kanila ang papalapit na sa akin. Amoy ko na sila. Amoy lupa at nabubulok na dahon. Rinig ko ang kanilang paghinga. Isang magaspang na hagok na hindi galing sa baga ng tao. Ito na. Katapusan na. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naghihintay sa sakit. Pero wala. Ang narinig ko ay isang lagutok. Isang tunog ng nabaling buto. Idinilat ko ang aking mga mata. Nakatayo na si Marco. Pero hindi iyon si Marco. Ang paraan ng kanyang pagtayo. Ang mga balikat niya ay mas malapad. Ang kanyang baba ay bahagyang nakaangat. Ang bawat galaw niya ay may bigat, may layunin. Isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Ang anino na dapat susunggab sa akin ay nakaluhod sa harap niya. Ang braso nito ay pilipit sa isang anggulong imposible. Bago pa ito makasigaw, isang sipa mula kay Marco ang nagpatalsik dito pabalik sa dilim. Ang natitirang 4 ay sabay-sabay na sumugod at ang sumunod na nangyari ay hindi isang laban. Isa itong sayaw. Isang nakakakilabot na sayaw ng kamatayan. Umikot si Marco sa gitna nila. Bawat suntok, bawat sipa, bawat tapik ay eksakto. Walang nasayang na galaw. Dinudurog niya ang mga buto, pinipilipit ang mga kasukasuan. Hindi ito galaw ng pulis. Hindi ito galaw ng tao. Ito ay galaw ng isang mangangaso, isang predator. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang sumubok na dumaan sa gilid para puntahan ako. Pero bago pa ito makalapit, humarang si Marco. Tinulak ako sa kanyang likuran gamit ang isang kamay habang sinasnasalag ng isa pa ang isang atake. Kahit sa kalagitnaan ng pagbabagong anyo niya, pinoprotektahan pa rin niya ako. Pagkatapos ng ilang segundo na parang walang katapusan, tapos na ang lahat. Ang 5 anino ay nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw. Ang katahimikan ay bumalik, pero mas mabigat, mas nakakatakot. "Marco," bulong ko. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang paghinga, mabigat at malalim, parang isang mabangis na hayop na nagpapahinga pagkatapos pumatay. At nakita ko ang kanyang mga mata. Wala na ang kulay kape,
na kinasanayan ko. Wala na ang kislap ng pag-aalala. Ang mga ito ay purong itim. 2 bolang obsidian na sumasalamin sa aking takot. Itinaas niya ang kanyang kamay. Tila sinusuri ito na parang bago sa kanya. Ang boses na lumabas sa bibig ni Marco, hindi iyon sa kanya. Malamig, walang emosyon. At nagtanong ng isang bagay na nagpadurog sa aking mundo. Sino ka? At sa likod namin, mula sa isang madilim na kanto, isang tunog ang nagsimulang marinig. Isang ritmikong tunog. Tok, tok, tok. Ang tunog ng isang tungkod na tumatama sa semento. Tok, tok, tok. Ang tunog ng tungkod. Iyon ang naging gabay ko sa gitna ng kadiliman. Ang katawan ni Marco ay mabigat, nakasandal sa akin habang kinakaladkad ko siya palayo sa plaza. Ang lalaking lumaban na parang demonyo kanina, ngayon ay parang isang basahan. Ang mga paa ay halos hindi gumagalaw, ang mga mata ay nakapikit. Minsan, may ibinubulong siyang mga salitang hindi ko maintindihan. Sinundan ko ang tunog. Pababa sa isang makipot na eskinita na amoy mamasamasang lupa at bulaklak na patay. Huminto ito sa harap ng isang maliit na dampa, yari sa nipa at mga kawayang pinaglumaan na ng panahon. Isang maliit na gasera sa loob ang tanging liwanag. Tok! Tok! Tokok! Nagmumula sa loob. Sa pamamagitan ng purong instinct at desperasyon, itinulak ko ang pinto na walang trangka. Ang amoy sa loob ay isang halo ng mga pinatuyong dahon, insenso, at mainit na langis ng niyog. Nakaupo sa isang maliit na upuan sa gitna ng silid ang isang matandang babae. Ang balat niya ay kulubot na parang tuyong dahon, at ang kanyang buhok ay puting-puti na parang sinulid ng gagamba. Ang kanyang mga mata, maputi, bulag siya. Siya ang may hawak ng tungkod. Hindi siya tumingin sa direksyon namin, pero alam kong alam niyang naroon kami. Iupo mo siya, sabi ng matanda. Ang boses niya ay mahina, pero may bigat na pumuno sa buong silid. Sinunod ko siya. Maingat kong inupo si Marco sa sahig na kawayan. Ang ulo niya ay bumagsak sa kanyang dibdib. Humihinga pa siya, pero mababaw. Sino po kayo? Tanong ko. Ang boses ko ay basag. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo at naglakad palapit sa amin. Ang kanyang tungkod ay ginagamit na gabay. Lumuhod siya sa harap ni Marco. Hindi niya tiningnan ang mukha nito. Sa halip, ang mga daliri niyang payat at bukol-bukol ay dahan-dahang hinanap ang kwintas na suot ni Marco. Ang anting-anting. Nang mahawakan niya ang metal na medalyon, isang bagay ang nangyari. Bahagyang uminit ang anting-anting sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang napakahinang liwanag, kulay kalawang, ang gumuhit sa mga kakaibang simbolo nito. Bago ito muling namatay, tumango ang matanda na para bang may isang bagay siyang kinumpirma. Hindi niyo dapat siya tinatawag sa pangalan niya ngayon, sabi niya. Nakaharap pa rin kay Marco dahil hindi si Marco ang kausap mo kanina. Ano? Ano ang ibig niyong sabihin? Ano ang nangyayari sa kanya? May sumapi ba sa kanya? Umiling ang matanda. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga matang maputi ay tila tumagos sa akin. Hindi mo naiintindihan, Hija. Ang bagay na nasa loob niya ay hindi dayuhan. Ito ay isang kasama, isang bantay. Bantay? Ang bantay, pagtatama niya. Isang kaluluwang mandirigma na isinumpa na protektahan ang lupaing ito. Ang mga salita niya ay parang walang kahulugan, pero sa kaibuturan ng aking pagkatao,
Naramdaman ko ang katotohanan. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang kamay at inilapat ito sa aking noo. Isang pagmamano. Ang tanging paraan na alam ko para magpakita ng respeto at paghingi ng tulong. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi sumapi ang bantay sa kanya. Paliwanag niya. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Nagising lang ito. Huminga siya ng malalim at ang hangin sa paligid namin ay tila bumigat. Ang apoy sa gasera ay bahagyang kumislap at ang utang na loob ng kanyang mga ninuno, tinitigan niya ako. Ang kanyang mga matang walang paningin ay tila nakikita ang kaluluwa ko. Ay sisingilin na ngayon. Sa labas, ang hangin ay biglang umihip ng malakas. Lumilikha ng isang tunog na parang isang bulong na gumagapang sa mga siwang ng dingding na kawayan. Ang apoy sa gasera ay sumasayaw. Lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa mga dingding na kawayan. Ang bawat anino ay parang isang multo mula sa kwentong isinasalaysay ni Lola Elara. Noong unang panahon, simula niya, ang kanyang mga matang maputi ay nakatitig sa kawalan na para bang pinapanood niya ang nakaraan. Ang ninuno ng binatang ito, sabay turo niya kay Marco, ay isang simpleng mangangaso. Isang gabi, naligaw siya sa gubat at inatake ng isang bagay na hindi taga rito. Isang nilalang na may ngipin na parang punyal at mga matang parang nag-aapoy na uling. Napatitig ako kay Marco. Ang dibdib niya ay marahang tumataas baba. Natutulog na siya pero hindi ito isang mapayapang pagtulog. Nang akala niya ay katapusan na niya, patuloy ni Lola Elara. Isang mandirigma ang lumabas mula sa mga puno. Tahimik. Mabilis. Pinatay niya ang halimaw gamit ang isang itim na balaraw. Hindi nagsalita ang mandirigma. Pagkatapos ng laban, nawala na lang itong muli sa dilim. Ang bantay. Bulong ko. Tumango ang matanda. Bilang pasasalamat, ang ninuno ni Marco ay gumawa ng isang panata sa ilalim ng buwan. Isang panata ng dugo, isang utang na loob. Ipinangako niya na kung sakaling bumalik ang kadiliman sa lupaing ito, ang kanyang dugo, ang kanyang lahi ay magsisilbing sisidlan para sa bantay. Isang katawan para muling makalaban ang mandirigma. Sisidlan, isang sisidlan, hindi isang tao, isang bagay na gagamitin. At ang mga nilalang na iyon, bumalik na sila. Sabi ko, inaalala ang mga mata sa plaza. Ang mga tiktik, sabi ni Lola Elara, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Hindi sila basta pumapatay, sila ay nag-aani. Kinukuha nila ang puso at atay para sa isang ritual. Ang pasiyam. Isang siyam na gabing ritual para buhayin ang kanilang reyna. Ang biktima kanina, siya ang pangatlo. Sabi ko, ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit sa aking isipan. Iyon ang ikatlong gabi. Oh, sagot ng matanda. At ngayon, ito na ang ika-6 na gabi. Nanlamig ako. 3 araw. 3 araw ang lumipas habang wala kaming kamalay-malay. Biglang, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Tuko, 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 tuko. Isang butiki sa kisame ang humuni ng 7 beses. Pagkatapos ng ika-7 huni, ito ay biglang nanigas at bumagsak na lang sa sahig. Patay, isang masamang pangitain. Paano namin sila lalabanan? Tanong ko, pilit na iwinawaksi ang takot.
May paraan, sabi ni Lola Elara. Ngunit halos imposible. Kailangan nyo ng 3 bagay. Ang balaraw ng buwan, ang itim na sandata na ginamit ng bantay, banal na tubig mula sa 7 simbahan, at ang pinakamahalaga sa lahat, kailangan nyong malaman ang tunay na pangalan ng kanilang reyna. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, umungol si Marco at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay si Lola Elara. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. Liana, anong nangyayari? Bago pa ako makasagot, nagsalita si Lola Elara, direktang nakikipag-usap sa kanya. Ang iyong kapalaran. Binatang pulis ay nagising na. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Ang kwento ng kanyang ninuno. Ang bantay, ang mga tiktik, ang pasiyam. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagkalito, patungo sa hindi paniniwala, at sa huli, sa isang tahimik na takot. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ko at hinawakan ito ng mahigpit. Isang tahimik na pag-amin na kahit anong sabihin ng kanyang isip na lohikal, nararamdaman ng kanyang kaluluwa ang katotohanan. May 2 araw na lang kayo, sabi ni Lola Elara. Ang boses niya ay isang huling babala na tumatak sa aking kaluluwa. 2 araw bago ang huling gabi ng pasiyam. Huminga siya ng malalim, tila nahihirapang sabihin ang mga susunod na salita. At sa bawat paggamit ni Marco sa lakas ng bantay, tinitigan niya si Marco. Ang kanyang mga matang walang nakikita ay puno ng awa. Mas nauubos ang sarili niyang buhay. Ang hangin sa labas ay muling umihip, at sa pagkakataong ito, ang tunog na dala nito ay malinaw. Ang kaluskos ng libu-libong dahon, parang mga bulong mula sa isang napakalaking puno. Ang puno ng balete. Ang puno ng balete ay hindi isang puno. Isa itong bundok ng mga ugat at dahon, nakatayo sa gitna ng isang bilog na espasyo kung saan walang ibang tumutubo. Ang hangin sa paligid nito ay mabigat at malamig. Walang huni ng ibon. Walang tunog ng kuliglig. Tanging ang aming paghinga lamang. Diyan sa loob, turo ni Lola Elara bago kami umalis sa kanyang dampa. Sa isang guwang na tila bibig na nakanganga, nakatago ang balaraw ng buwan. Ngunit hindi ito nag-iisa. Naalala ko ang kanyang mga salita habang papalapit kami. Si Marco ay nasa tabi ko. Ang kanyang mukha ay determinado, pero maputla. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi natin ito makukuha ng basta-basta, bulong niya. Anong gagawin natin? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang laban na nagaganap na. Kailangan kong bitawan. Bago pa ako makatutol, sinimulan ko na ang bilin ni Lola. Kinuha ko ang isang maliit na bote ng banal na tubig at ang isang supot ng asin habang si Marco ay nakatayo sa harap ng puno na parang naghahanda para sa isang sakripisyo. Gumawa ako ng isang bilog sa paligid namin gamit ang asin. Pagkatapos, iwinisik ko ang banal na tubig sa linya. Binubulong ang panalangin itinuro sa akin. Nang matapos ako, ang hangin ay biglang nagbago. Nagsimula sa isang bulong, 100, 1,000 mga bulong na sabay-sabay, nagmumula sa mga dahon ng balete. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero naramdaman ko ang panunukso, ang galit. Pagkatapos, ang mga hagik-gik, tawa ng mga bata,
pero may kasamang mali siya. Sa gilid ng aking paningin, nakikita ko ang mga anino na gumagalaw, mga maliliit na hugis na sumisilip mula sa likod ng mga ugat bago muling magtago. Ang mga engkanto. Marco, tawag ko, nanginginig. Huwag kang aalis sa loob ng bilog, Liana, sabi niya, hindi lumilingon. Kahit anong mangyari, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at nang imulat niya itong muli, nawala na si Marco. Ang mga mata ay itim na naman. Ang kanyang tindig ay nagbago. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang bantay ay narito na. Naglakad siya palabas ng aming bilog na proteksyon, papunta sa puno. Ang mga bulong ay naging mga sigaw, ang mga hagik-gik ay naging mga ungol. Isang malakas na hangin ang umihip mula sa puno, sinusubukang itulak siya palayo, pero para lang siyang isang bato na hindi natitinanag. Isang anino ang sumugod mula sa isang malaking ugat. Isang anino na hugis bata na may mga daliring parang tinulis na sanga. Hindi ito inilagan ng bantay. Sinunggaban niya ito sa leeg sa ere, sa isang galaw na napakabilis. Isang matinis na sigaw ang narinig ko, at pagkatapos, ibinagsak niya ito sa lupa. Ang anino ay kumalat, at naglaho na parang usok. Isa pa ang sumunod, at isa pa. Para silang mga alon na humahampas sa isang bato. At ang bantay ay ang bato. Bawat galaw niya ay may kabayaran. Isang nabaling anino, isang sigaw na pinatahimik. Walang awa, walang pagod. Pumasok siya sa guwang ng puno. Sa loob, isang mahinang, maberde na liwanag ang nagmumula sa isang bagay. Ang balaraw. Nakasaksak ito sa mismong puso ng kahoy. Hinawakan niya ang puluhan nito. Sa sandaling iyon, ang buong puno ay tila sumigaw. Ang hangin ay naging isang buhawi sa paligid niya. Ang mga bulong ay naging isang encyclopedia ng pagmumura at sumpa. Naramdaman ko ang panggigipit kahit sa loob ng bilog na asin. Pero dahan-dahan, hinugot niya ang balaraw. Isang itim na metal na tila sinisipsip ang lahat ng liwanag. Pagkahugot niya rito, biglang tumahimik ang lahat. Ang hangin ay tumigil. Ang mga bulong ay nawala. Tagumpay ngunit nang lumingon siya pabalik sa akin, may mali. Napasigaw si Marco'y hindi. Ang boses ni Marco, isang sigaw ng matinding sakit. Namilipit siya na bitawan ng balaraw. Ang mga kamay niya ay napahawak sa kanyang ulo. Liana! Sigaw niya. Ang boses niya ay hirap na hirap. Hindi ako makabalik. Ang itim sa kanyang mga mata ay kumikislap, lumalaban sa natural na kulay kape nito. Ang bantay ay ayaw bumitaw. Ngayong may sandata na ito, mas malakas na ito. Marco! Sigaw ko. Ang takot ko para sa kanya ay mas malakas na kaysa sa takot ko sa lugar na ito. Labanan mo! Marco! Bumalik ka sa akin! Paulit-ulit kong isinigaw ang pangalan niya. Ang tanging sandata ko. Ang tanging koneksyon niya sa kung sino talaga siya. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang panginginig, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. At nakita ko ito. Unti-unting bumabalik ang kulay sa kanyang mga mata. Parang isang eclipse na nagtatapos. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, humihingal na parang galing sa isang takbuhan na milya-milya ang layo. Ang balaraw ay nasa lupa sa tabi niya. Tumakbo ako palabas ng bilog at niyakap siya. Ang katawan niya ay nanlalamig at nanginginig, pero siya na ulit ito. Nakuha
Nakuha natin, sabi niya. Ang boses niya ay halos isang bulong. Tumango ako. Hindi makapagsalita. Luha ang dumadaloy sa aking mga pisngi. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng isang hilera ng mga puno sa gilid ng gubat, hindi namin napansin ang isang anino. Isang anino na hindi engkanto. Isang aninong tao. Si Kapitan, ang pinuno ng barangay, nakatayo roon, nanonood. At bago pa namin mapulot ang aming mga sarili, isang tunog ang yumanig sa buong kagubatan. Hindi ito sigaw ng engkanto. Hindi ito ihip ng hangin. Isa itong dagundong. Isang malalim, mabangis at nagagalit na dagundong na nagmula sa puso ng kadiliman. Parang isang dambuhalang hayop na nagising sa kanyang pagkakatulog. At alam namin pareho kung ano man iyon. Nalaman na nitong may nawawala sa kanya. Ang malaking pinto ng simbahan ng San Ezequiel ay nakabukas ng bahagya na parang isang bibig na humihinga ng mabagal. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ay pinaghalong alikabok na bubulok na kahoy at ang matagal nang namatay na amoy ng kandila at insenso. Ang sinag ng buwan na tumatagos sa mga basag na bintanang may kulay ay lumilikha ng mga makamultong mga pattern sa sahig. Ang banal na tubig, bulong ko. Maingat kaming naglakad papunta sa baptisteryo. Ang marmol na sisidlan ay puno pa rin ng tubig ulan na may halong alikabok, pero sa ilalim nito may natira pang banal na tubig. Isinawsaw namin ang natitirang bote at pinuno ito. Ito na ang pangpito. Kumpleto na. Isang maliit na tagumpay sa gitna ng isang malaking kabaliwan. Kailangan nating hanapin ang pangalan, sabi ni Marco. Ang boses niya ay pagod. Bawat paggamit sa lakas ng bantay ay parang ninanakawan siya ng buhay. Naghiwalay kami. Ginagamit ang aming mga flashlight para suriin ang mga lumang aparador at mga nakatambak na libro ng mga panalangin. Sa isang maliit na silid sa gilid, ang dating opisina ng pari. Isang bagay ang nakakuha ng atensyon ko. Isang maliit, leather-bound na talaarawan na nakasiksik sa ilalim ng isang sirang mesa. Marco, halika! Tawag ko. Umupo kami sa sahig, magkatabi. Ang mga likod namin ay nakasandal sa isang pader na malamig. Ang tanging liwanag namin ay ang nanginginig na sinag mula sa aking flashlight na itinutok ko sa mga pahina. Ang sulat ng pari ay maayos sa simula, mga simpleng tala tungkol sa buhay sa bayan. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, ang sulat ay naging magulo, galit, takot. Gabi-gabi, naririnig ko sila, nag-aani sila, ang mga tiktik. Naghahanda sila para sa reyna. At pagkatapos, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, nakasulat ng paulit-ulit na parabang sinusubukang intindihin ng pari ang kahulugan nito. Malaya. Malaya. Lagi nilang binabanggit ang pangalan niya. Siya ang sentro ng ritual. Malaya. Susi ba siya o ang pain? Malaya, bulong ni Marco. Naramdaman ko, banam ko ang pag-igting ng kanyang katawan. Pamilyar ang pangalan na yan, Liana. Hindi ko alam kung saan ko narinig. Pero kalabog, isang malakas na tunog mula sa entrada ng simbahan ang nagpatalon sa amin. Itinutok namin ang aming mga flashlight sa pinto. Nakatayo roon ang isang pamilyar na anino, si Kapitan. Kapitan, anong ginagawa niyo rito? Tanong ko. Dahan-dahang tumatayo. Hindi siya sumagot. Naglakad siya palapit sa amin.
Ang bawat hakbang niya ay mabigat at hindi natural. Doon ko napansin, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Blanko. Hindi na dapat kayo nakialam, sabi niya. Pero ang boses niya ay hindi sa kanya. Isang ungol na mababa at magaspang na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sumugod siya. Mabilis si Marco ang bantay na humarang sa akin. Ginamit niya ang balaraw para salagin ang isang suntok na bakal mula kay Kapitan. Ang lakas sa likod ng suntok na iyon ay hindi pang tao. Itinulak nito si Marco paatras. "Hawakan mo ang talaarawan!" sigaw ni Marco. Habang naglalaban sila, ang simbahan ay napuno ng tunog ng mga nagbabanggaan na katawan at mga ungol. Kinuha ko ang bote ng banal na tubig. Habang abala si Kapitan kay Marco, lumapit ako mula sa gilid at iwinisik ang laman nito sa kanyang mukha. Isang nakakapasong tunog. Umusok ang kanyang balat. Sumigaw siya sa sakit, isang sigaw na hindi makatao, at natumba. Hindi siya patay, pero nawalan siya ng malay. Hingal na hingal, tiningnan ako ni Marco. "Okay ka lang?" Tumango ako. Malaya. Nakuha natin ang pangalan, ngunit sa sahig si Kapitan ay nagsimulang tumawa. Isang tawang baliw at puno ng panunuya na umaling-aungaw sa buong simbahan. "Tinawag niyo ang maling pangalan," sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng dugo. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang nakakatakot na liwanag. "Binuksan niyo ang maling pinto." At pagkatapos niyang sabihin iyon, gumuho siya sa sahig. Kasabay ng kanyang pagbagsak, isang bagong tunog ang pumuno sa katahimikan. Nagmumula sa labas, isang manipis, nakakapangilabot na iyak ng isang sanggol. "Di nadupay dabti lahati dahanadi." Ang iyak ng sanggol ay parang isang patalim sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sinundan namin ito. Bawat hakbang palayo sa simbahan ay parang isang hakbang papasok sa isang bitag na alam naming naghihintay. Dinala kami ng tunog sa isang gusaling kinaina ng panahon at mga baging, ang luma at abandonadong rural clinic ng bayan. Ang kalawang nakaratula nito ay bahagyang umuugoy sa hangin. "Ward Kiay." "Bitag ito, Liana," sabi ni Marco. Ang balaraw ay mahigpit sa kanyang kamay. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng isang matinding pag-iingat. "Alam ko," sagot ko, "pero paano kung totoo ang sanggol?" Pumasok kami. Ang amoy sa loob ay isang nakakasulasok. Halo ng kalawang, amag, at ang matagal ng tuyong amoy ng gamot at dugo. Ang mga sahig ay puno ng mga basag na bote at mga sirang kagamitan. Ang iyak ay nagmumula sa dulo ng isang mahabang pasilyo. Dahan-dahan kaming naglakad. Ang mga anino na nililikha ng aming mga flashlight ay sumasayaw sa mga dingding na nababakbak na parang mga pasyenteng multo na nagmamasid sa aming pagdaan. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang bagay na gumalaw. Ang anino ng isang batang naglalaro ng bola, pero nang tiningnan ko wala namang tao roon. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang nursery. Sa loob, sa gitna ng mga kalawanging kuna at mga laruang nababalutan ng alikabok, ay may isang incubator. At sa loob nito, nakahiga ang isang sanggol, nakabalot sa isang maruming puting kumot. "Diyos ko!" bulong ko. Lumapit ako. Ang sanggol ay totoo. Buhay. Umiiyak. Pero may mali. Sa leeg nito, may isang maliit na kwintas na yari sa itim na sinulid. At doon ko nakita
nakaukit sa isang maliit na piraso ng kahoy sa kwintas. Ang isang salita, malaya. Hindi siya ang Reynay, sabi ko. Ang katotohanan ay parang isang suntok sa aking sikmura. Siya ang, alay. Ang huling alay. Kasabay ng aking pagsasalita, isang tunog ang narinig namin sa likuran. Click. Ang pinto ng nursery ay sumara ng kusa. At pagkatapos, nagsimula silang lumabas mula sa mga anino ng pasilyo. Mula sa loob ng mga silid na akala namin walang laman. Isa-isa, dala-dalawa, 10, mga tiktik. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa dilim, pinalibutan nila kami. Isang bitag, sabi ni Marco. Inilagay ako sa kanyang likuran. Ramdam ko ang pagbabago sa kanya. Ang init na biglang nagmumula sa kanyang katawan. Nagising na ang bantay. Napakahusay. Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw. Hindi nagmumula sa isang direksyon, kundi sa lahat ng dako. Malamig, mapang-asar. Nahanap niyo ang aking munting prinsesa. Sinubukan kong buksan ang incubator, pero nakalak ito. Huwag mong hawakan ang anak ko, utos ng boses. At sa isang iglap, 2 tiktik ang sumugod. Nagsimula ang laban. Ang espasyo ay masikip. Ang bantay ay isang buhawi ng itim na balaraw at mga kamao. Pero napakarami nila. Bawat isa na kanyang napatumba ay napapalitan ng 2 pa. Habang naglalaban siya, sinubukan kong basagin ang salamin ng incubator gamit ang puluhan ng aking baril. Sa takot ko, sa halip na matuwa, mas lalong lumakas ang iyak ng sanggol. Isang iyak na hindi na parang sa isang normal na bata. Isang iyak na matinis at masakit sa tainga. Liana, layuan mo yan, sigaw ng bantay. Isang tiktik ang nakalusot. Tumalon ito papunta sa akin. Nagpaputok ako, pero huli na. Isang itim na anino ang humarang sa akin. Si Marco, si Bantay. Isang matinis na kalmot ang narinig ko. Itinulak niya ako palayo, pero nakita ko ito. Ang 3 mahahabang gurlis sa kanyang dibdib, malalim at dumudugo. Umungol siya. Isang halo ng sakit at galit. Sa isang malakas na sigaw, iwinasiwas niya ang balaraw sa isang malawak na arko na nagpatalsik sa lahat ng tiktik palayo sa amin. Sa gitna ng panandaliang katahimikan, tiningnan ko ang anting-anting sa kanyang leeg. Mayroon itong lamat, isang maliit na bitak na gumagapang sa gitna nito. Ang lakas ng bantay ay nanghihina. Hindi ko alam kung paano kami nakatakas. Ang tanging naaalala ko ay ang dagundong ng boses ng bantay. Isang sigaw na puno ng purong galit na yumanig sa buong gusali. Nagkaroon ng isang siwang, isang pagkakataon, at hinatak niya ako palabas, pabalik sa gabi. Ang pagbabalik sa dampa ni Lola Elara ay isang mahabang, madugong paglalakbay. Si Marco ay nakasandal sa akin. Bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang dugo mula sa kanyang dibdib ay bumabakat sa aking uniforme. Ang paghinga niya ay mababaw at hirap. Pagdating namin, tila naghihintay na ang matanda. Nakaupo siya sa kanyang upuan. Ang mukha niya ay kalmado, pero ramdam ko ang bigat sa hangin. Iupo mo siya, sabi niya. Ang boses niya ay mahina na ngayon. Parang dahon na tinatangay ng hangin. Inihiga ko si Marco sa sahig na kawayan. Ang lamat sa anting-anting ay tila lumaki, at ang mahinang liwanag nito ay tuluyan ng nawala. Wala na tayong oras, sabi ko.
Ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Hindi namin alam ang pangalan. Malapit na ang huling gabi. Tumango si Lola Elara. Alam mo na ang pangalan, Hija. Ano? Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Hindi ko po maintindihan. Minsan, ang mga sagot ay hindi nakikita. Naririnig lang, sabi niya. Nasa isang kasabihan na binigkas ko sa iyo bago kayo umalis. Kasabihan? Alin? Pilit kong inalala ang lahat ng sinabi niya. Ang utak kong pagod at takot ay parang isang putikan. Hinawakan ng matanda ang kamay ko. Ang kanyang balat ay mas malamig pa kaysa dati. Ang ina ang siyang haligi ng tahanan, pero ang kanyang anino ang siyang nagbibigay ng anyo sa dilim. Ina, haligi, anino, walang kabuluhan. Maghanda ka, sabi ni Lola Elara. Binitawan ang aking kamay. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok na may langis ng niyog at mga dahon. Kailangan kong ayusin ang sisidlan. Bago ito tuluyang mabasag, nagsimula siyang bumulong ng isang sinaunang dasal. Ipinapahid ang langis sa lamat ng anting-anting. Habang ginagawa niya ito, isang mahinang liwanag ang nagsimulang bumalik sa anting-anting. Ngunit kasabay nito, ang balat ni Lola Elara ay tila mas lalong nangungulubot. Ang kanyang paghinga ay mas lalong humihina. Ibinibigay niya ang sarili niyang lakas, ang sarili niyang buhay. Huwag po, pigil ko. Huwag niyong gawin yan. Lahat ng bagay ay may kapalit, sabi niya. Isang ngiti ng pagod sa kanyang mga labi. Habang nagpapatuloy ang ritual, ang mga salita niya ay paulit-ulit sa aking isipan. Ang ina ay haligi, ngunit ang kanyang anino. Sa Espanyol, ang anino ay sombra, pero sa Tagalog, anino, ina. At bigla, nag-click ito. Isang alaala. Isang bulaklak na itinuro sa akin ng lola ko noong bata pa ako. Isang bulaklak na may matamis na amoy, pero sinasabing paborito ng mga espiritu. Sampagwita. Ang pangalan nito sa Espanyol, Jasmine, Hasmin. Ang ina ay haligi, ngunit ang kanyang anino ay ang pangalan ay hindi isang salita. Isang bugtong. Tumingin ako kay Lola Elara. Tapos na ang ritual. Ang lamat sa anting-anting ay nawala. Ngunit ang matanda ay nakayuko na. Ang kanyang hininga ay isang halos hindi marinig na bulong. Tapusin niyo ito. At pagkatapos, wala na. Ang katawan niya ay gumuho sa sahig. Sa labas, ang hangin ay biglang tumigil. Ang katahimikan bago ang bagyo. At pagkatapos, isang dagundong. Ang tunog ng daan-daang mga paa na yumayanig sa lupa, papalapit. Ang huling gabi ng pasiyam ay nagsimula na. Ang simbahan ay ang aming huling tanggulan. Itinulak namin ang mabibigat na pinto at isinara ito. Ginamit ang isang mahabang bangko bilang pansamantalang trangka. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy luma, pero mas mabuti ito kaysa sa amoy ng kamatayan sa labas. Si Marco ay gising na, nakasandal sa pader, ang balaraw ay nasa kanyang kandungan. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay muling buo, pero ang mukha niya ay maputla pa rin. Ang lakas na ibinigay ni Lola Elara ay sapat lang para ayusin ang sisidlan. Hindi para punuin ito. Liana, ang asin, ang tubig, sabi niya. Ang boses niya ay mahina pero matatag. Tumango ako. Habang siya ay nagbabantay, ako ay kumilos. Kinuha ko ang natitirang asin at ang huling bote ng banal na tubig. Nagsimula ako sa gitna ng simbahan
sa ilalim ng sirang dome kung saan tumatagos ang liwanag ng buwan. Gumawa ako ng isang malaking bilog gamit ang asin. Pagkatapos, iwinisik ko ang banal na tubig sa linya. Binubulong ang mga salitang itinuro sa akin ni Lola Elara, ang mga salita ng proteksyon. Sa labas, nagsimula na sila. Una, isang mahinang kaluskos. Pagkatapos, isang pagkalampag sa malaking pinto. At pagkatapos, isang nakakabinging dagundong, daan-daang mga kamao, mga kuko, ang humahampas sa kahoy at bato ng simbahan. Bam! Ang isa sa mga bintanang may kulay ay nabasag. Ang mga piraso ng salamin ay umulan sa sahig. Nakita ko ang mga anino na sumusubok na pumasok. Pero sa tuwing tatama sila sa sinag ng buwan, sila ay umuurong. Sumisigaw na parang nasusunog. Bam! Bah! Bah! Ang pinto ay yumayanig. Ang kahoy ay nagsisimulang magkabitak-bitak. Hindi ito magtatagal, sabi ni Marco. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig. Pero ang kanyang mga mata ay matatag. Lumapit siya sa akin sa loob ng bilog. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ito. Pero ito ang pinakatotoong bagay na naramdaman ko sa buong gabing iyon. Kahit anong mangyari, nandito ako, sabi niya. Hindi ang bantay si Marco. Tumango ako, hindi makapagsalita. Handa ka na? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Handa na. Nagsimula akong bumulong. Ang panalangin na hindi para sa proteksyon, kundi para sa pagtawag, para sa paghamon. Sa pangalan ng buwan at ng lupa, simula ko, ang boses ko ay nanginginig sa una, pero unti-unting lumalakas. Sa pangalan ng mga ninunong nagbabantay, tinatawag kita. Sa labas, ang pag-atake ay biglang tumigil. Katahimikan. Hasmin! Sigaw ko. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Harapin mo kami. Sa isang nakakabinging sandali, walang nangyari. At pagkatapos, cracks! Ang malaking pinto ng simbahan ay sumabog papasok. Ang mga piraso ng kahoy ay lumipad na, parang mga bala. At mula sa usok at alikabok sa bukana, isang anino ang dahan-dahang pumasok. Hindi ito isang halimaw na may mga pangil at kuko. Ito ay isang babae. Isang napakagandang babae na nakasuot ng itim na bestida. Ang kanyang mahabang buhok ay lumulutang sa hangin na tila walang grabidad. Ang balat niya ay maputla na parang buwan. At ang kanyang mga mata ay dalawang nag-aapoy na bituin. Si Hasmin, ang reyna ng mga tiktik. Hindi siya tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Marco. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang aking mandirigma, sabi niya. Ang boses niya ay parang tunog ng mga bubog ng salamin na nagkikiskisan. Matagal kitang hinintay. Itinaas niya ang kanyang kamay. Yang kanyang mga daliri ay mahahaba at matutulis. Iyon na ang katawan. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang walang katapusang gutom. Akin na ang kaluluwa. Kasabay ng kanyang huling salita, itinaas ni Marco ang balaraw. Ang itim na metal nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang laban para sa lahat ay nagsimula na umodidimila naman ang katahimikan bago ang banggaan. Pagkatapos, si Hasmin ay gumalaw. Hindi siya tumakbo. Dumulas lang siya sa hangin, isang itim na guhit na napakabilis. Sinalubong siya ng bantay.
Ang tunog ng balaraw na tumama sa isang bagay na hindi nakikita sa paligid ng kamay ni Hasmin ay yumanig sa buong simbahan. Isang tunog na parang metal sa metal. Nagbanggaan sila sa gitna, isang sayaw ng itim na anino at nag-aapoy na galit. Mabilis sila. Napakabilis. Ang aking mga mata ay hirap na subaybayan ang kanilang mga galaw. Mga itim na guhit, mga kislap ng balaraw, mga sigaw sa isang lengguwaheng hindi ko maintindihan. Ang hangin sa paligid nila ay nagiging isang buhawi, nagpapalipad ng mga lumang papel at alikabok. Nasa loob ako ng bilog na asin, isang manunood sa isang laban ng mga Diyos at demonyo. Walang silbi. Ang pangalan. Sigaw ni Marco, ang boses ng bantay, magaspang at hirap. Patuloy mong isigaw ang pangalan niya. Hasmin! Sigaw ko, matalo ka na, Hasmin! Sa bawat pagbanggit ko ng pangalan, bahagyang natitigilan si Hasmin. Isang maliit na pag-aatubili na siyang nagbibigay ng pagkakataon sa bantay na umatake. Pero hindi ito sapat. Para sa bawat tama na natatanggap niya, isang mas malakas na ganti ang kanyang ibinabalik. Nakita ko ang dugo na tumalsik mula sa braso ng bantay. Isang malalim na hiwa. Hindi sapat! Sigaw ni Hasmin. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw. Ang pagtawag sa aking pangalan ay nagpapalakas lamang sa aking pag-iral dito. Isang bitag. Ang pag-alam sa pangalan ay hindi para pahinain siya, kundi para itali siya sa mundong ito, para gawin siyang totoo. Paano? Paano namin siya tatalunin? Ang aking mga mata ay desperadong naghahanap ng sagot sa paligid. At huminto ito sa isang bagay. Ang baptisteryo. Ang sisidlan ng banal na tubig. At bigla, isang alaala. Ang iyak ng sanggol sa nursery. Ang koneksyon. Ang ina ay haligi. Ngunit ang kanyang anino, ang lakas niya, hindi nagmumula sa pangalan. Nagmumula ito sa koneksyon niya sa kanyang anak. Ang sanggol na si Malaya ang kanyang angkla sa mundong ito. Kung masisira ang angkla, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang ideyang nagpalamig sa aking dugo. Kailangan kong piliin ang buhay ng isang inosenteng sanggol o ang buhay ng lahat. Pero hindi, Lola Elara, hindi niya ako tuturuan ng isang bagay na masama. Ang ina ay haligi, ngunit ang kanyang anino ay Hasmin. Hindi ito tungkol sa pagpatay. Tungkol ito sa anino. Ang anino ay ang sumpa, ang koneksyon. Hindi ko kailangang saktan ang sanggol. Kailangan ko lang putulin ang koneksyon. Marco! Sigaw ko, sinusubukang makuha ang atensyon niya. Ang sanggol! Ang sanggol ang kanyang lakas! Narinig ako ni Hasmin. Lumingon siya sa akin sa isang saglit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa purong galit. Huwag mong isali ang aking anak dito, mortal. Ang sandaling iyon ng pagkalingat ang kailangan ng bantay. Isinaksak niya ang balaraw sa balikat ni Hasmin. Sumigaw siya sa sakit at galit. Itinulak niya ang bantay palayo gamit ang isang malakas na puwersa. Nagpadala sa kanya na bumagsak malapit sa altar. Ngayon na ang pagkakataon ko. Tumakbo ako palabas ng bilog, papunta sa baptisteryo. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas para itumba ang mabigat na sisidlan ng marmol. Ang banal na tubig ay bumuhos sa sahig, gumawa ng isang malaking lawa. Hindi! Sigaw ni Hasmin. Napagtatanto kung ano ang gagawin ko. Hindi ko kailangan ang sanggol. Kailangan ko lang ang isang simbolo nito.
Ang pangalan. Malaya. Sigaw ko at pagkatapos, kinuha ko ang talaarawan ng pari mula sa aking bulsa at inihagis ito sa gitna ng banal na tubig. Sa ngalan ng mga inosente, pinapawalang bisa ko ang sumpa na nag-uugnay sa inyo. Ang papel ng talaarawan ay mabilis na sinipsip ang banal na tubig. Ang tinta kung saan nakasulat ang pangalan ni Malaya ay nagsimulang kumalat at maglaho. Sa sandaling iyon, isang sigaw na hindi makatao ang kumawala mula kay Hasmin. Hindi ito sigaw ng galit, kundi ng matinding, nakakapangilabot na sakit. Para siyang isang ina na nararamdaman ang pagkawala ng kanyang anak. Nang hina siya, ang kanyang anyo ay nagsimulang mag-flicker. Babadi-picker na parang isang imahe sa isang sirang telebisyon. Ito na ang pagkakataon. Mula sa sahig, bumangon ang bantay. Sugatan, pagod, pero determinado. Sa isang huling sigaw ng lakas, sumugod siya. Itinaas niya ang balaraw ng buwan at isinaksak ito ng diretso sa puso ni Hasmin. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa buong simbahan. Ngunit si Hasmin, sa kanyang huling hininga, ay ngumiti. Isang ngiting puno ng tagumpay at paghihiganti. Kung ako'y babagsak, bulong niya, isasama kita. At ang kanyang kamay na may mga kuko na parang punyal ay bumaon ng malalim sa dibdib ni Marco. Ang liwanag ay nawala. At sa gitna ng katahimikan, dalawang katawan ang sabay na bumagsak sa sahig. Ang katahimikan, iyon ang unang bumalik. Ang nakakabinging katahimikan pagkatapos ng isang bagyo. Ang katawan ni Hasmin ay naglalaho. Nagiging itim na alikabok na tinatangay ng hangin na pumapasok mula sa sirang pinto. Sa loob ng ilang segundo, wala nang natira sa kanya. Ang mga tiktik sa labas, ang kanilang mga ungol at pagkalampag, nawala na rin. Tapos na. Tumakbo ako palapit kay Marco. Nakahandusay siya sa sahig na malamig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang muka ay mapayapa sa isang paraan na nakakatakot. Ang balaraw ay nasa sahig sa tabi niya. At ang sugat sa kanyang dibdib, malalim at hindi gumagalaw. Marco! Bulong ko, lumuluhod sa tabi niya. Marco! Gumising ka. Ipinatong ko ang aking mga daliri sa kanyang leeg. Walang pulso. Inilapit ko ang aking tainga sa kanyang bibig. Walang hininga. Hindi. Pakiusap. Niyakap ko siya, ang aking muka ay nakasubsob sa kanyang dibdib na hindi na tumitibok. Ang luha ko ay nagsimulang bumuhos. Mainit at walang katapusan. Ang lahat ng lakas, lahat ng tapang, lahat ng pag-asa na inipon ko sa buong gabing iyon ay gumuho. Natalo namin siya. Pero sa anong halaga? Habang umiiyak ako, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang leeg at tumama sa sahig na may mahinang tunog. Ang anting-anting, nabasag na ito. Hindi lang lamat, basag na basag, piraso-piraso. Ang sisidlan ay nawasak na, ang bantay ay malaya na o marahil nawala na rin magpakailanman. Ang isang patak ng aking luha ay tumulo mula sa aking pisngi at pumatak ng diretso sa malalim na sugat sa dibdib ni Marco. Isang bagay ang nangyari. Isang napakahinang liwanag, kulay ginto, ang kumislap sa loob ng sugat. Isang kislap lang. Pagkatapos, nawala. Akala ko ay imahinasyon ko lang. Ngunit pagkatapos,
Sa gitna ng aking paghihinagpis, isang tunog ang narinig ko. Isang tunog na hindi dapat naririto. Isang tunog ng purong walang muwang na saya mula sa kung saan. Marahil dala ng hangin mula sa abandonadong klinika, umalingaw-ngaw ang isang malinaw na halakak ng isang sanggol. Ang sanggol na si Malaya. Malaya na sa sumpa. At kasabay ng tunog na iyon, cough, cough, isang ubo. Itinaas ko ang aking ulo. Si Marco. Umuubo siya. Nagsusuka ng kaunting dugo at pagkatapos, iminulat niya ang kanyang mga mata. Hindi na itim, hindi na malamig. Ang mga ito ay ang pamilyar na kulay kape na puno ng pagkalito at sakit. Liana, bulong niya. Ang boses niya ay mahina at magaspang. Marco! Sigaw ko, isang halo ng hindi paniniwala at purong kaligayahan. Natalo ba natin sila? Tanong niya. Sinusubukang bumangon. Oo, sabi ko. Tinutulungan siya. Ang aking mga luha ngayon ay luha ng pasasalamat. Oo, natalo natin sila. Tapos na. Napasandal siya sa akin. Ang kanyang katawan ay mahina. Pero buhay. Buhay. Ngunit habang nakayakap ako sa kanya, ang liwanag ng sumisikat na araw ay nagsimulang pumasok sa mga sirang bintana. At sa pader sa likuran namin, nakita ko ang aming mga anino. Ang anino ko ay anino ko lang, pero ang anino ni Marco, habang siya ay nakasandal sa akin, pagod at sugatan. Ang kanyang anino sa pader ay nakatayo ng tuwid, matangkad. Ang mga balikat ay malapad, ang hugis ng isang mandirigma. At sa hangin kasabay ng unang huni ng mga ibon sa umaga, may narinig akong isang napakahinang bulong. Isang salita lang na parang isang alingaw-ngaw na hindi kailanman maglalaho. Utang, ang utang ay hindi pa tapos bayaran.